Paminsan, takot na rin tayo. Takot din tayo na magalit siya. Kaya iisipin ko na lang kung ano yung paraan para hindi ka magwala. Po ba ito, napansin nyo lang ho nung sinabi ng teacher or napapansin nyo na talaga? Napapansin ko na, bago ko po siya ipasok sa SPED. Okay. Napapansin ko na. Tapos ngayon, bakit ho siya daw nakasped? Kasi ano daw, yung ganyan, parang hindi siya napipirme sa upuan. Tapos yung pagsusulat sa pananalita, gano'n. Kaya Okay. nilagay siya sa SPED. Sa ngayon, actually, may mga concerns tayo, especially dito sa mga issues natin na nananakit siya at saka hyperactive. Hindi ho kasi siya just because makulit siya. Ang una na nating iisipin, hindi kasi siya marunong makinig. Marami pong reason kung bakit hyperactive siya. Pwedeng masyadong marami yung neurochemical imbalance, ang nagiging tendency. Ang labas ay sobrang kulit. Pwede rin ho kasi na hindi niya mapigilan yung sarili niya para gumalaw, so kaya ang nagiging dating kakulitan. Ngayon, yung about naman sa pananakit, usually, depende ho sa reason. Pero sa sitwasyon niya ho kasi, maganda kasi awareness niya eh. Naiintindihan niya kung ano yung nangyayari sa paligid niya. So ngayon, kailangan niya maintindihan. Ang nagiging problema ho nung part ng pananakit niya is, ano yung approach natin? Paano po parenting style natin sa kanya sa bahay? Napapagalitan pa, paano po? Napapagalit, minsan napapalo ko din siya kapag yung minsan Sumusobra na. Opo. Ano nangyayari pagka pinapalo nyo? Nag-work? Umiiyak siya, tapos titigil, gano'n. Siguro mga ilang babalik na naman. Babalik na naman sa dati. Hindi lang actually yung sa aspeto kasi na nananakit siya. Marami pa ho kasi. Like example, anong gagawin natin pagka nanakit siya? Una yun. Pangalawa, anong gagawin natin kapag inulit niya ulit? At saka, kailangan din natin malaman, ano bang dahilan bakit siya nananakit? Pagka nagalit siya ngayon, sa tingin ko, kaya kong intindihin pagka nagalit siya ngayon, saka nanakit siya ngayon. Kasi baka mamaya, hindi kasi siya sanay na nag-aantay siyang matagal. So, isa rin ho aspeto kasi yun. Pinakalaking problema natin, mami, is attention concentration, emotional regulation, at saka impulse control. Pero actually, pakita ko ho muna sa inyo, ha? Come on. Ito. Sit down, sit down. Sit properly. Ayun. So ngayon, ang goal natin is that makondisyon natin yung behavior niya. Kailangan maintindihan niya ho kung ano yung mga dapat at hindi niya dapat gawin. Nagagawa niya na ho yun, hindi nga lang natin nasasagad. Hindi lang natin natutuloy-tuloy sa kanya. Example, pag pinag-aantay mo siya, ang konsepto kasi ng naiisip natin ng pag-aantay upo ka lang dyan. Kahit ako, maiinis ako Kasi bakit pinauupo mo lang ako, wala akong naman pinapagawa. Diba? Nagigets yung kanina, yung pangungulit niya na playground, medyo may iintindihan ko sa kanya yun kasi nga wala naman akong pinapagawa sa kanya Ngayon pa lang Okay, go. Go, finish, put it all. Ayan eto, match mo dito. Yan, balloon, go. Ayan. So ngayon, ang setup po ng ginagawa natin para ma-address natin yung mga problema niya sa pag-aantay, pag-alit, ano pa ba, yung haba ng pasensya niya, at saka haba at tagal ng paggawa niya ng activity, is ito. Sa totoo lang, hindi niya talaga gagawin to kung siya lang papapipiliin. Mas gugustuhin niya talaga yun. Ayan, manggagayon, bukang bibig niya pa rin. Nagigets nyo? Ngayon, tulad niya yun, yan, nililigpit niya. Ay, hindi po pwede, you need to put it. If not, we're not gonna go outside, shoot it there, put it there. Babay na sa playground. Finish. Lagay mo yan lahat. Go. Lagay mo yan ito dito, next. Yun, very good. Tapos, habang tumatagal, binibigyan ko siya ng affirmation para mas gawin niya ng gawin, para maintindihan niya, pagka nag-effort siya, makukuha na yung gusto niya, makakalabas siya. Sabi ko nga po, nagagawa niya na yun. Alam niya kung paano gawin yun. Hindi lang natin natutuloy-tuloy. So, try lang muna natin i-explore kung ano yung mga options natin. Tulad ngayon, nakalimutan niya na. Na-preoccupy na siya Ngayon nga lang, problema is, paminsan or madalas, pagka nangihingi na siya ng bagay na gusto niya, tapos sabi mo, antay, wait lang, sandali. Tas kinulit ka niya, sandali. Tas kinulit ka niya, sandali. Tas kinulit ka niya, wala na. Papalabasin mo na siya. O sige na nga. Kasi busy ka,
dahil mong iniisip, magluluto ka pa, at kung ano-ano pa. So, baka mamaya, pagkakataon ko na pala yun, yung pangungulit niya, pagkakataon ko na yun, para mas mapaintay ko siya. Pagkakataon ko na yun, para mas maturuan siya na, okay, sige, gusto mong lumabas, pagka gusto mong lumabas, ito muna gagawin natin. Yun. Pagka naintindihan niya ho yun, hindi naman ganun kahirap eh. Para sa pananaw niya. Ngayon, buti nga ngayon, nasa prep, finish! Katulad ho nito. Ayan, nade-distract siya agad. Attention, concentration yun. Yung kaya niyang bumalik kapag ka nawala na siya doon sa paggawa ng activity. Concentration yun. Nire-attend niya yung sarili niya doon sa activity ginagawa namin. Kailangan ko mapaintindi sa kanya yun. Kasi kung hindi ko mapapaintindi sa kanya yun, hindi ko mapapahaba yung duration nung paggawa niya ng activity. Hindi ko mapipigilan yung sama ng loob niya. Kasi somehow, paminsan, takot na rin tayo. Takot din tayo na magalit siya. Kaya iisipin ko na lang kung ano yung paraan para hindi ka magwala. At saka hindi ka mainis. Which is, sige, ano ba yung gusto mo? At saka kasi may part din kasi na para hindi na siya manggulo sa atin. Opo, ganun nga. Di ba? Kasi pagka medyo, ang kulit kasi, parang, teka lang, tigil ka muna. O sige na nga, doon ka na doon kay lola mo. Sige na, manood ka na doon. Ganon. Ayan, tulad nito, sinasabi niya sa akin, huy, hindi, okay lang ho yun. Ano yung tamang paraan para mas maturuan ko siya? Tapos ka na? Sabi mo, teacher, finish na ako. Teacher, finish na ako. Okay, sige, ligpit mo na. Isa pa ha. Masama loob niya yan. Kasi, isa pa. Ito pa, Go. Sa kanya po bibigyan sa kanya yung gusto niya. Which is lumabas. Pagka nakagawa siya nito, okay na. Isa na. Eh di dadagdagan ko pa. Sa susunod, dadagdagan ko ulit. Sa susunod, dadagdagan ko ulit. Come here. Sit down. Okay. Sa susunod, dadagdagan ko ng dadagdagan. Hanggang sa. At saka ang importante ho doon is, willing ba akong suungin yun? Ako ha, tayo, mga matatanda. Willing ba akong suungin yun? Baka mamaya pagka sinuong ko yun, iisipin ko, nga pala magsasaing pa ako. Bibitawan ko na. O sige na nga, mamaya na lang. Doon na nga lang sa lola mo. O kaya sa lola mo. Hindi ko po sinasabi ano ho ito? General na pinagdadaanan ho talaga. At ang suggestion ko sa inyo, pagdaanan nyo ng oras. Kung ano yung oras na willing kayong i-spend sa kanya. Kasi pagka pinagawa nyo sa kanya, tapos bibitaw lang din kayo kalagitnaan, mas maganda nang hindi mo na sinimulan. Kasi kailangan din ho, sa akma doon sa family dynamics natin, akma ho doon sa kakayahan ninyo. Kaya nyo ba? Kasi kung hindi nyo kaya, might as well, huwag nyo munang umpisahan. Or might as well, pag-usapan nyo sa bahay, sino ang gagawa nito. At saka pag-usapan nyo rin sa bahay, baka mamaya, pagka pinagalitan mo, may sasalo sa kanyang isa. Diba? O kaya, sige na, apo, dito ka na lang. Load ka na lang sa cellphone ko. Okay, kailangan ho magpang-abot ho tayo. Kasi pag hindi ho tayo nagpapang-abot, frustration ho sa inyo yun, frustration sa kanya, frustration din sa kanila. So ngayon, I highly suggest, mapag-usapan din ho ninyo ni daddy, ni mommy, ni tito, ni tita, lahat, ni lolo, ni lola, mapag-usapan yung problema niya para lahat kayo, isa lang ang gusto mangyari, mag-improve siya. Kasi hindi natin namamalayan yung mga maliliit na bagay na yun, baka mamaya yun po yung mas nagiging dahilan kung bakit mas pumipilit siya. Kasi, bakit kay lola pwede, sa'yo hindi? Siyempre mas pipiliin niya kung ano yung beneficial sa kanya. Medyo magulo rin Paminsan, nakadepende rin sa mood natin kung pwede ba or hindi